Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2531. Dati, sinira ni Mateo ang mukha ni Lily. Dinaya din niya si Ambrose na naging dahilan upang magkaaway kami ng aking anak. Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang emosyon nang maisip niya iyon. Nanginginig ang katawan ni Laura nang marinig iyon. Wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Pinatay mo ang kapatid ko. Dapat kang mamatay. Nagpatuloy sa pagsasalita ng malamig si Laura. Ang taong nahuli sa iyo, siya ang iyong babae. Tama ngayon, ipapadala ko kayong pareho sa impyerno. Pagkatapos, isinama nila si Jackie. Patayin mo muna siya, sigaw ni Laura. Ang Six Tribulation Lords ay lumakad pasulong at agad na iginuhit ang kanilang mga sandata. Hahampasin na sana nila si Jackie. Nanginginig ang katawan ni Jackie. Sinabi niya kaagad, nagkamali kayo. Wala naman akong relasyon kay Daryl. Sa kabaligtaran, kaaway ko siya. Nais kong tadterin ang kanyang katawan. Pinandilatan ni Jackie si Daryl na iyon ay nais pa ring magulo sa akin bago siya mamatay. Kaaway kumaway ang kamay ni Laura nang marinig iyon. Sumenyas siya sa Six Tribulation Lords na dalhin si Jackie sa tagiliran. Daryl, dahan-daang lumakad si Laura at malamig na kinutya si Daryl, ang dami mo talagang mga kaaway. Hindi sapat para sa isang tulad mo na mamatay ng higit sa 10,000 beses. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Laura ang enchanted na pouch ng hayop mula sa katawan ni Daryl. Anong ginagawa mo? Si Daryl ay may pakiramdam na isang kakilakilabot na mangyayari. Isang nakakainis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Laura. Ano ang ginagawa ko sa tingin mo? Hindi ko alam. Si Rocky, na nakuha sa ipinagbabawal na lugar ng incandescent sect, ay ipinasa sa iyo ang pangangalaga ng iyong anak, at nagtatago ito ngayon sa nakaengkantada na pouch ng hayop. Siyempre, hindi kita hahayaan na iligtas ka ni Rocky, kaya kailangan ko munang gumawa ng aksyon. Kinawayan ni Laura ang kanyang kamay, ang enchanted animal pouch ay lumapag sa isang fire fountain sa malapit. Gustong pigilan siya ni Daryl, ngunit nakatali ang kanyang katawan. Wala siyang magawa. Umungal. Sa sandaling iyon, ang enchanted na hayop na pouch ay nagsimulang sumunog sa apoy. Si Rocky, na nasa loob, ay naramdaman ang panganib. Umungal siya at agad na inilabas ang bag. Pumunta sa impyerno. Inaasahan ni Laura na magmamadaling lumabas si Rocky. Sumigaw siya, ang kanyang katawan ay nakasalalay sa kalagitnaan ng paghampas sa ulo ni Rocky. Si Laura ay nasa antas na ng langit na pagtaas ng langit. Kahit na ang Rocky ay hindi kapanipaniwala makapangyarihan, ang kanyang focus ay sa fire fountain, at siya ay nagmamadali upang makatakas dito. Walang paraan upang maiwasan niya ang atake ni Laura. Bang! Ang suntok na iyon ay malakas na lumapag sa ulo ni Rocky. Umungol siya sa sakit at napunta ng malakas sa fountain ng apoy. Pagkatapos, nagsuka siya ng dugo at namatay agad. Laura, pulang-pula lang ang nakikita ng mga mata ni Daryl. Grabe ang sakit ng puso niya habang umuungal hanggang sa magaspang ang kanyang boses. Si Rocky ay nakasama ni Daryl ng halos 10 taon. Siya ay hindi lamang isang enchanted na hayop, siya ay pamilya. Naramdaman ni Daryl na nadurog ang kanyang puso nang masaksihan niya si Rocky na namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nang makita niya iyon, nanginginig ang katawan ni Jackie habang nakatayo sa gilid, ang puso niya ay sa sobrang takot. Ang sectmaster na iyon ng Saint Fire pala sekta ay masyadong malupit. Ni hindi siya kumurap nang pumatay kay Rocky. Mukhang tiyak na mamamatay si Daryl. Nang maramdaman niya ang galit ni Daryl, ngumiti sandali si Laura. Sumakit ang puso mo, di ba kapag pinatay mo ang aking kapatid? Naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Umorder ka. Dalhin si Daryl sa Purgatory Secret Tunnel. Ang Purgatory Secret Tunnel, nanginginig ang puso ni Daryl nang marinig ang pangalan. Anong uri ng lugar iyan? Nung siya lamang ang nagbubulong-bulong sa kanyang sarili, ang Six Tribulation Lords ay lumakad pasulong at pinindot si Daryl patungo sa lupa. Pagkatapos, binuksan nila ang isang lihim na pintong bato sa gilid at dinala siya sa loob. Sa sandaling iyon, nais ni Daryl na magpumiglas,
ngunit siya ay ganap na nakagapos. Walang paraan para gumalaw siya lahat. Di nagtagal, bumaba sila sa sahig na gawa sa kahoy sa dilim, dinala si Daryl sa isang makitid na lihim na lagusan. Nakita ni Daryl na ang lihim na lagusan ay matatagpuan sa ilalim ng palasyo. Ang magkabilang panig ng dingding ay itinayo ng bakal na halos ilang metro ang kapal. Nakakainit ito bang? Sa sandaling dinala nila si Daryl sa loob, ang 6 na Tribulation Lords ay tumalikod at umalis, isinara nila ang pasukan sa lihim na lagusan. Kabanata 2532. Daryl, naririnig ang boses ni Laura sa kanyang ulo sa sandaling iyon. Napansin niya ang isang maliit na bilog na butas sa tuktok ng lihim na lagusan. Sa pamamagitan ng bilog na butas, nakikita niya ang palasyo. Kinausap ni Laura si Daryl sa pamamagitan ng bilog na butas. Alam kong mayroon kang White Lily Cold Flame at maaaring gamitin ito upang makuha ang lahat ng enchanted na apoy. Gayunpaman, ang magkabilang panig ng lihim na lagusan na iyon ay nag-iinit. Tingnan natin kung paano mo mahihigop ang init ng walang anumang apoy. Tama iyan, ang mga pader na bakal ay lalapit ng unti. Ikaw ay mapuputla hanggang sa mamatay o madudurog hanggang sa mamatay. Daryl, isuko mo ang iyong pakikibaka. Ganito ka magtatapos. Marahang sambat ni Daryl nang marinig iyon. Napansin niya ang magkabilang panig ng dingding na talagang pagsasara ng unti. Hindi lamang iyon, ngunit ang apoy sa likod ng mga pader na iyon ay patuloy na nadagdagan ng init. Si Daryl ay nalulumbay, tama si Laura. Ang White Lily Cold Flame ay maaaring sumipsip ng anumang enchanted na apoy sa kaharian, ngunit nasusunog lamang na apoy. Ang nasusunog na apoy ay natakpan sa likod ng mga dingding, at ang White Lily Cold Flame ay hindi makalusot sa mga hadlang. Pinakamahalaga, kahit na si Daryl ay napakalakas at kalasag ng kanyang panloob na enerhiya, siya ay laman at dugo pa rin. Kung siya ay hindi gulugad sa kamatayan, pagkatapos ay siya ay durog hanggang sa mamatay. Samantala, sa pamilyang Carter sa World Universe, sina Susan, Yvette, Monica, Ambrose, Era, at iba pa ay natipon sa pangunahing bulwagan. Lumitaw silang malungkot at hindi nasiyahan, mukha silang kawawa. 3 taon. Ito ay naging 3 taon. Hinanap nila ang kinaroroonan ni Daryl kahit saan, at nagpadala rin sila ng mga tao upang siyasatin ang Chaotec Mountain Range. Wala sa kanila ang bumalik na may dalang anumang balita. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, mahinang hininga si Susan. Pagkatapos sinabi niya, napakatagal nito, at wala kaming natanggap na balita mula sa kanya. Marahil ay may nangyari kay Daryl. Ang magandang mukha ni Susan ay mukhang nabigo at nag-aalala. Si Yvette, Monica, at ang iba pa ay mukhang kawawa rin. Magiging maayos si Daryl. Walang nangyari. Tama iyan na gawa niyang dumaan sa napakaraming hamon bago ito. Ang bawat isa ay nagsasalita ng kanilang isip, bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang mga pangungusap. Naniniwala silang walang mangyayari kay Daryl. Madam, sa sandaling iyon, isang dalaga ang mabilis na pumasok sa bulwagan at sinabi kay Susan, may isang tao sa pintuan, gusto ka nilang makita. Napakunot ang noo ni Susan. Papasukin mo sila. Oo, di nagtagal, isang tao ang lumakad papasok sa bulwagan ng unahan, pinangunahan ng dalaga. Nakasuot siya ng mahabang itim na balabal, at mukhang matalino siya. Si Zhang Ju yun. Zhang Ju nagulat ang lahat nang makita siya. 3 taon na ang nakalilipas, matapos na ang Siyam na mainland at ang tribo ng Raksasa ay naabot ang isang kasunduan, nawala si Zhang Ju nang walang isang salita. Hindi nila inaasahan na siya ay muling lilito sa araw na iyon. Zhang Ju, Mr. Zhang, ano ang iyong layunin para sa biglaang pagbisita na ito? Matapos silang mapang-angga ng ilang segundo, si Susan at ang natitira ay bumalik sa kanilang katinuan at binati siya. Walang sinumang may magandang impression kay Zhang Ju. Ang tao ay tagasunod ni Yang Jian, at sinalakay niya ang World Universe at nagdulot ng maraming pagkamatay. Gayunpaman, ang kanilang impresyon sa kanya ay napabuti matapos silang magtulungan upang ipagtanggol laban sa tribo ng Raksasa. Guru, naglakad si Era papunta sa kanya nang tumawag ito. Nagulat siya ngunit natuwa. Bakit ka umalis nang hindi ka nagpaalam sa amin, Master? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju habang ipinaliwanag niya, ang aking mabuting mag-aaral. Sa oras na iyon, ang tribo ng Raksasa ay hindi na isang banta. Walang kahulugan para manatili ako.
Tulad ng alam mo, gusto ng iyong Panginoon ang kalayaan. Kahit na sinabi niya iyon, ang mga mata ni Zhang Ju ay kumikislap ng masama. Kabanata 2533. Sumunod, si Zhang Ju ay tumingin sa paligid, at ang kanyang paningin ay nakarating kay Susan. Madam Carter, may magandang balita akong ibabahagi sa inyong lahat. May balita ako tungkol kay Daryl. Ano ang pangunahing bulwagan ay nag-ulo nang marinig ng lahat iyon. Tuwang-tuwa ang lahat. Ano nasaan na siya alam kung magiging maayos si Daryl. Mr. Zhang, sabihin mo sa amin ng mabilis. Sa puntong iyon, hindi pa rin alam ng lahat na ang daya ni Zhang Ju. Hindi nila rin alam na si Zhang Ju ang siyang bumuo ng Yellow Sky Trading na nasa kabuuan ng Siyam na mainland. Hindi lang iyon, kinontrol pa niya ng buo ang Endless Sky Organization. Ang lakas ni Zhang Ju sa oras na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang solong sekta. Natawa si Zhang Ju sa kanilang mga katanungan. Sa nagdaang 3 taon, nakikipagsapalaran ako sa buong mundo. Nakilala ko si Daryl nang dumaan ako sa Chaotic Mountain Range noong isang araw. Naglalakad siya palabas ng wild deserted secret region sa oras na iyon. Siya ay malubhang nasaktan, bagaman, bilang isang resulta ng pag-atake ng mga mabisyo na hayop. Dahil sa tindi ng kanyang pinsala, hindi ako naglakas loob na iligtas at gamutin siya ng walang habas. Kaya't makakapunta lamang ako rito upang ipaalam sa iyo ang sitwasyon. Ang mukha ni Zhang Ju ay mukhang malubha nang sinabi niya iyon. Tama iyon, si Zhang Ju ay nagsisinungaling. Ginawa niya iyon upang maakit ang pamilya Carter na magtungo sa bitag na itinakda niya. Mapipilitin niya si Daryl na lumitaw at sundin ang kanyang mga order sa oras na makuha niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, si Susan at ang natitira ay labis na nasa sabik at nag-aalala. Hindi nila lubos na malayan na niloko sila ni Zhang Ju. Nasaan na siya, dalhin mo kami doon kaagad. Nagsimulang magsalita ang lahat. Ang lahat ng kanilang mga mata ay napuno ng pagkawalang pag-asa. Inayos ko na si Daryl na manatili sa isang ligtas na lugar. Sundin mo ako, kayong lahat. Ang kanyang pinsala ay hindi kayang bayaran ng anumang pagkaantala. Ngumiti si Zhang Ju. Makalipas ang ilang minuto, sinundan ni Susan at ng iba pa si Zhang Ju at umalis sa mansyon ng Carter. Makalipas ang 2 oras, ang lahat ay tumigil sa pamamahinga pagdating sa gubat malapit sa hangganan ng World Universe. Si Zhang Ju, na nakatayo sa gilid, ay napangiti nang makita iyon. Ang kanyang mga mata ay mukhang malamig at mapanganib. Tulad ng paghihip ng hangin, lihim na nakuha ni Zhang Ju ang isang pakete ng mga bagay. Tumayo siya sa direksyon ng hangin at nagwisik ng pulbos sa hangin. Di nagtagal ay dinala ng hangin ang pulbos, at lahat ay napasinghap nito. Si Susan, na pinakamalapit sa kanya, ay naramdaman na mayroong hindi tama. Umiling ang kanyang katawan. Ano ang nangyayari sa sandaling iyon, namumutla ang magandang mukha ni Susan. Nabigla siya, at may pag-aalinlangan sa isip niya. Kakaiba iyan. Mabuti na lang ako ngayon lang. Bakit bigla akong nadama ng mahina sa buong katawan ko, at ang aking panloob na lakas ay tila natatakpan. Hindi ko talaga ito maaaktibo. Ito ang palatandaan ng Nalasan. Habang iniisip ito, tatayo na sana si Susan. Gayunpaman, ang kanyang mga binti sa katawan ay mahina at masakit, hindi niya nagamit ang kahit isang solong lakas niya. Zhang Ju chuckled, labis siyang natuwa nang makita niya iyon. Ngumiti siya at tumingin kay Susan. Madam Carter, ano ang mali? Parang nababahala ang kanyang boses, ngunit inaasar niya ito. Mr. Zhang, napakunot ang noo ni Susan. Pagkatapos lamang ng ilang mga salita, siya ay pinutol ni Zhang Ju. Biniro siya ni Zhang Ju. Madam Carter, pakiramdam mo ba parang mahina at masakit ang buong katawan mo? Ang isang hindi maipaliwanag na mapagkukunan ng enerhiya ay pinipigilan ang iyong tiyan, at ang iyong panloob na enerhiya ay hindi maaring buhayin. Ano? Nanginginig ang katawan ni Susan habang nakalok ang kanyang paningin kay Zhang Ju. Nagulat siya. Ikaw, paano mo nalaman? Ngumiti si Zhang Ju at sinabi, syempre alam ko. Inilabas ko sa hangin ang ecstasy elixir. Tumawa siya. Ano? Pagkatapos niyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Lahat sila ay nakatitig kay Zhang Ju na galit na galit. Yung Zhang Ju ay napakasama. Inambush niya kami. Sa sandaling iyon, tumayo si Air habang nakatingin kay Zhang Ju na hindi makapaniwala. Marahan niyang sinabi, Guro, bakit mo ginawa iyon? Kabanata 2534.
Sa puntong iyon, ang ekspresyon ng mukha ni Yvette at ang natitirang pangkat ay nagbago. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Ako sa palagay ko hindi ko magagamit ang aking panloob na enerhiya. Ako rin ang katawan ng bawat isa ay nagsimulang hamina habang nakaupo sila ng walang galaw sa lupa bago nila ipagpatuloy ang pagsasalita. Zhang Ju chuckled. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju nang makita iyon. Ipinalakpak niya ang kanyang kamay, at sa pagkakataong iyon, 12-dosenang kalalakihan na nakasuot ng itim ang naubos, sila ang mga alagad ng Endless Sky Organization. Sa isang iglap lang ng mata, tinali ng mga lalaking nakaitim si Yvette at ang iba pa. Hindi rin nakatakas si Susan sa malas, ang kanyang mga kamay at binti ay nakatali ng ligtas. Guro, bakit nanginginig ang katawan ni Era? Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay magiging isang deviant. Malamig na tumawa si Zhang Ju. Ang aking mabuting alagad, wala akong ibang pagpipilian kundi gawin iyon. No choice, pinandilatan ni Dax si Zhang Ju at pinagalitan. Itigil ang pagpapanggap. Ikaw ay tulad ng isang kasuklam-suklam na tao. Dapat patayin ka ni Daryl 3 taon na ang nakakaraan. Ang taong iyon ay malihis, hindi tayo dapat naniwala sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang marinig iyon. Sinaman niya ng tingin si Dax. Ikaw ang karapat-dapat na mamatay. Napakahirap mo pa rin kapag bilanggo ka. Ikaw ang unang papatayin ko sa oras na maabutin ko si Daryl. Nais ni Zhang Ju na patayin kaagad si Dax. Sina Chester, Dax, at Daryl ay magkakapatid, lahat sila ay malakas. Mas kaunti ang aalala niya kung tatanggalin niya ang mga ito. Gayunpaman, kinontrol pa rin ni Zhang Ju ang kanyang sarili upang akitin si Daryl na lumitaw. Zhang Ju, kinontrol ni Yvette ang kanyang galit at malamig na sinabi kay Zhang Ju, matagal kang tao ay isang kapansin-pansin na tao. Hindi ka ba nag-aalala na ang lahat ay hahamakin ka kung gagamit ka ng kasuklam-suklam na paraan upang linlangin kami tita? Si Ambrose, na nasa tabi niya, ay sumigaw. Huwag sayangin ang oras sa pagsasalita sa isang kasuklam-suklam na tao. Bastard! Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang marinig ang mga salitang iyon. Nagsimulang kumulo ang galit sa kanyang puso. Humakbang siya pasulong, itinaas ang kamay, at sinampal si Ambrose. Sampal! Ginamit ni Zhang Ju ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na iyon. Ang panloob na enerhiya ni Ambrose ay tinatakan, walang paraan para magtago siya. Isang malakas, malinaw na tunog ang narinig, at napaungol si Ambrose habang nahuhulog sa lupa mula sa sampal. Ang sulok ng kanyang bibig ay nagsimulang dumyugo. Young man, sino ka upang isipin na maaari mo akong punahin? Malamig na sinabi ni Zhang Ju, huwag kalimutan kung paano kita alagaan habang pinaglilingkuran mo si Yang Jian. Wow! Labis na galit ang lahat nang makita iyon. Si Zhang Ju ay masyadong malupit. Agad siya. Kumilos nang may marinig siyang bagay na ayaw niya. Kahit na si Ambrose ay nasa hustong gulang na, siya ay bata pa rin sa isip ng lahat. Halika, kunin mo si Ambrose at i-chop ang magkabila niyang kamay. Ang mga mata ni Zhang Ju ay puno ng kasamaan habang iniuutos niya sa kanyang mga tagasunod sa tabi niya. Si Ambrose ay anak ni Daryl. Masisira ang puso ni Daryl kung i-chop ko ang magkabilang kamay niya, lilito siya sa isang iglap. Matapos niyang magsalita, ang ilang mga kalalakihan na nakaitim ay malapit ng palibutan si Ambrose. Tumigil ka na, itigil mo yan sa sandaling iyon, isang mahina na figure ang sumigaw at sumugod sa harapan upang tumayo sa harap ni Ambrose. Ang kanyang magandang mukha ay mukhang nag-aalala at determinado. Si Heather iyon. Tama iyon, 3 taon na ang nakalilipas, matapos ang pag-sign ng siyam na mainland sa isang kasunduan sa tribo ng Raksasa. Nanatili sa kanila si Heather. Sa nagdaang 3 taon, palagi siyang nasa tabi ni Ambrose. Nagkaroon sila ng malalim na ugnayan. Hindi nag-atubiling lumaban si Heather, ginamit niya ang kanyang buhay upang pigilan si Zhang Ju nang makita niya na aksyatin nila ang mga kamay ni Ambrose. Ano? Kabanata 2535. Natigilan si Zhang Ju. Pagkatapos, tinitigan niya si Heather. 3 taon na ang nakalilipas, at si Heather ay mukhang mas kaakit-akit at kasarian kaysa dati. Makalipas ang ilang segundo, malamig na sinabi ni Zhang Ju, mawala ka. Alam ni Zhang Ju na ang batang babae ay ang prinsesa ng Simaki clan. Kakaiba ang kanyang posisyon. Kahit nasa kamay niya ito ay hindi siya naawa. Umiling si Heather, mukhang desidido ang mukha niya.
Huwag mong maglakas loob saktan ang kapatid na Ambrose, hindi kasama ko sa paligid. Heather, nag-aalala si Ambrose, sigaw niya, huwag mo akong pansinin. Gusto kong makita kung may lakas ng loob siya upang i-chop ang aking mga kamay. Mahigpit na iniling ni Heather ang kanyang ulo. Kapatid na Ambrose, palagi mo akong protektado, akin na ngayon upang protektahan ka. Susunod, pinandilatan ni Heather si Zhang Ju. Napakasama mong tao. 3 taon na ang nakalilipas, pinalaya ka ni Sectmaster Darby dahil sa kanyang kabaitan. Hindi lamang ikaw ay hindi nagpapasalamat para doon, ngunit lumingon ka at nais mong saktan ang kanyang pamilya. Napakalupit mo, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sampal, galit na galit si Zhang Ju, sinampal niya ang mukha ni Heather bago niya matapos ang mga salita nito. How dare you speak to me like that? Kilala mo ba ako sino ka upang magbigay ng puna tungkol sa akin naghahanap ka ng kamatayan? Malamig na sinabi ni Zhang Ju. Tinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Heather ng halos 8 beses, sa tuwing mas malakas kaysa sa isa pa. Sampal, 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 naririnig nila tuloy ang malulutong na tunog. Heather ay hindi kapanipaniwala mahina at banayad, paano niya ito maghirap? Sariwang dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig, halos lumuhad ang tuhod niya. Gayunpaman, nagpatuloy siyang sumigaw, masamang tao, demonyo. Mamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Isang kaayla hilakbot na kamatayan. Napakasamang tao, niloko niya ang lahat at nais pa ring tagterin ang mga kamay ni Brother Ambrose. Walang sinuman sa mundo ang higit na nalilihis kaysa sa kanya. Nang marinig niya iyon, nagpatuloy ang pag-apoy ng galit ni Zhang Ju. Siya ay naging bantog na figure sa loob ng ilang libong taon. Siya ang pinuno ng Yellow Turban Rebellion na sumikop sa mundo. Paano niya hahayaan ang isang batang babae na pag-alitan siya sa ganoong pamamaraan? Ang sampal ni Zhang Ju ay lalong lumakas sa kanyang galit. Heather, Zhang Ju, ikaw ay isang matanda sa pamayanan, at ginugulo mo ang isang maliit na batang babae. Lalaki ka pa ba lumapit sa akin kung maglakas loob ka? Nang makita nila iyon, nagalit sina Dax, Yvette, Ambrose, at ang iba pa. Hindi sila tumigil sa pagsigaw kay Zhang Ju, lalo na sa Ambrose. Ang kanyang mga mata ay pulang dugo, parang sisabog na sila. Si Heather ay banayad at bait, ngunit pinahirapan siya ni Zhang Ju sa napakasamang paraan. Naramdaman niyang nadurog ang kanyang puso nang makita iyon. Tumawa si Zhang Ju, nang marinig niya kung paano sumigaw at pinagalitan siya ni Ambrose at ng iba pa, napangisi siya ng masama. Ilang sampal lamang, at hindi mo ito makayanin, hindi ko lang siya papatulan, ngunit gusto ko rin ang buhay niya. Tumingin si Zhang Ju kay Ambrose. Young man, gusto mo ang prinsesa na ito mula sa Simaki clan, tama? Ngayon, hahayaan ko kang maranasan ang pakiramdam ng pagkawala ng isang taong mahal mo. Ang panloob na enerhiya ni Zhang Ju ay sumugod, sinuntok niya ang dibdib ni Heather. Sina Dax, Yvette, at ang ekspresyon ng iba ay nagbago sa agarang iyon. Ang kanilang mga puso ay nasa gilid ng pagsabog. Kapatid na Ambrose, magkikita tayo muli sa susunod nating buhay. Si Heather ay patuloy na umiyak, habang inaatake siya ni Zhang Ju, ipinikit niya ang kanyang mga mata ng walang pag-asa. Ang mga mata ni Ambrose ay puno ng dugo, sinubukan niyang magpumiglas ng buong lakas. Gayunpaman, hindi niya may aktibo ang kanyang panloob na enerhiya, wala naman siyang magawa. Guru, isang desperadong sigaw ang narinig sa pinakamahalagang sandali. Isang magandang mukha ang nakiusap kay Zhang Ju. Si Era yon, kinunot ni Zhang Ju ang kanyang mga mata nang makita niya si Era, pilit niyang binawi ang suntok niya. Bang! Yumuko si Era at lumuhad sa harap ni Zhang Ju. Nakiusap siya, nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo si Heather. Mangyaring isaalang-alang ang aming relasyon bilang master at apprentice, nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring patawarin mo siya, iiyak na sana si Era nang sinabi niya iyo sina Heather at brother ay mahal na mahal. Ang bawat isa, paano ko hahayaang mamatay siya, masasaktan ang puso ni kuya kung siya ay namatay. Kabanata 2536. Ang aming master-apprentice relasyon si Zhang Ju ay mukhang nakangiti, ngunit hindi. Tumingin siya kay Era, tumango, at sinabing, mabuti, maaari akong sumang-ayon sa iyo. Salamat, guru. Natuwa si Era at magsasalita pa siya ng karagdagang.
Gayunpaman, napahinto siya kay Zhang Ju nang magsasalita pa lamang siya ng ilang mga salita. Huwag ka na masyadong maging masaya. Maaari kong iligtas ang buhay ni Heather, pwede ko rin pansamantalang palayain ang kapatid mo. Ang sulok ng bibig ni Zhang Ju ay kumuntot sa isang pangit na ngisi habang sinabi niya, gayunpaman, dapat kang sumang-ayon sa isang kondisyon. Ano nanginginig ang katawan ni Era, at nanginginig ang kanyang puso. Master ay deviant at kakilakilabot. Anumang kondisyong mayroon siya, tiyak na wala itong mabuting bagay. Little sister, huwag kang sang-ayon sa kanya. Sumigaw si Ambrose, ang taong iyon ay masyadong kasuklam-suklam. Hindi ito magiging mabuti. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan siyang makuha ang gusto niya. Namula at nag-aalangan si Era nang marinig iyon. Si Zhang Ju ay tinatamad na magsalita pa. Sinabi niya, ito ay simple. Manatili ka sa pamilyang Carter at magturo ng isang paraan upang maipadala ang balita sa iyong ama. Sabihin mo sa kanya na hanapin ako. Nang marinig niya iyon, natigilan si Era. Nagpadala ng balita kay Itay si Father lang ang gusto niya. Wow! Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa kanilang paligid ay hindi kapani-paniwala na kinakabahan. Parang gusto ni Zhang Ju na akitin si Daryl na lumitaw. Si Yvette at ang natitira ay nagulat at natuwa nang maisip nila iyon. Dapat may ilang mga balita tungkol sa Daryl mula sa hitsura nito. Mabuti, sa wakas, nabalik ang pag-iisip ni Era. Tumango siya habang nakatingin kay Zhang Ju. Sumasang-ayon ako sa iyong kalagayan. Alam ni Era na nais ni Zhang Ju na atakihin ang kanyang ama, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi siya sumasang-ayon sa kanya, susugurin niya ang mga kamay ng kanyang kapatid at papatayin si Heather. Zhang Ju chuckled. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju nang pumayag ito. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa sinabi niya, mabuti. Ikaw ay ang aking mahusay na mag-aaral. Kinawayan ni Zhang Ju ang kanyang kamay. Dalhin mo sila. Ang mga lalaking nakaitim ay dinala si Yvette at ang iba pa. Guru, pagkaalis nila, ang ilang mga kalalakihan na may malaking bato na dibdib ay mabilis na lumakad. Magalang na nagsalita ang pinuno, natagpuan namin ito. Nang linlangin ni Zhang Ju sina Susan, Yvette, at ang iba pa upang umalis sa mansion ng Carter, hinanap ng kanyang alagad ang lugar. Ang pakay ay upang hanapin ang kayamanan ng dibdib na naiwan ni Emperor Zuan Yuan. Si Zhang Ju ay isang matalinong tao. Alam niya na kahit na may kontrol siya sa Endless Sky Organization, nahihirapan pa rin siya na lupigin ang Nine Mainland. Ang kahon ng kayamanan ni Emperor Zuan Yuan ay maaaring mapigilan ng tribo ng Rakshasa. Kapag nakuha niya ang kayamanan sa dibdib, makontrol niya ang tribo ng Rakshasa. Sa sandaling makontrol niya ang tribo ng Rakshasa, magkakaroon siya ng lakas at kakayahang lupigin ang Siyam na Mainland. Nang tumawid ang tribo ng Rakshasa sa Chaotic Mountain Range, ang Siyam na Mainland ay halos hindi nagawang ipagtanggol laban sa kanila, kahit na sumali sila sa puwersa. Zhang Ju chuckled. Mabilis siyang naglakad pasulong habang nakatingin sa bato na dibdib. Natuwa siya. Tama yan, tama si Zhang Ju ay mayroon ng kayamanan na dibdib. Kailangan lamang niyang hanapin ang mga susi upang buksan ito. Siyempre, alam ni Zhang Ju na ang Dragon Ball ang susi sa pagbubukas ng kayamanan ng dibdib. 3 taon na ang nakalilipas, nakuha ni Daryl ang Dragon Ball nang hindi sinasadya. Gayunpaman, niloko ni Donahue si Daryl at kinuha ang Dragon Ball. Sa huling labanan, inatake ni Daryl ang Donahue pagpasok nila sa Wild Deserted Secret Region. Pagkatapos, pareho silang nawala ng walang bakas. 3 taon na si Daryl na nawawala at hindi na nakabalik. Dapat kinuha niya ang Dragon Ball. Samantala, sa Purgatory Secret Tunnel sa pangunahing bulwagan ng Saint Fire Palace. Crack, crack habang ang mga pader sa magkabilang panig ay dahan-daw ang nagsara. Ang puwang sa gitna ng lagusan ay mas mababa sa 1 metro. Kinabahan si Daryl habang pawis na pawis, kung magpapatuloy ito, ako ay mayho na karne. Kabanata 2537. Anong gagawin ko sing-sing, sing-sing, sing-sing sa sandaling iyon, naririnig niya ang mga panginginig mula sa solidong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagyanig ay hindi partikular na malakas, ngunit narinig ito ni Daryl. Anong nangyayari? Naguluhan si Daryl. Mabilis siyang bumaba. Ang kanyang tingin ay lumipat sa lupa, kung saan napansin niya ang isang butas na halos kalahating metro ang lapad na nababagabag sa batong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa.
Isang maikling at maliit na figure ang gumapang sa tabi nito. Ang lalaki ay nasa edad na 40 taon, nakasuot ng katad na may yakap sa katawan, na may mukha ng daga, matangos ang bibig, at malapad na pisngi. Siya si Tu Xingsan. Ilang beses silang nagkita sa North Mona Continent, siya yun natigilan si Daryl nang makita si Tu Xingsan. Tinapik ni Tu Xingsan ang lupa sa kanyang katawan at dinuraan ang dumi mula sa kanyang mga labi habang nagmamaktol siya sa sarili. Ang gayong masamang lugar ay nangangailangan ng sobrang lakas upang maghukay ng butas. Nakita niya si Daryl habang nagsasalita. Nagulat si Tu Xingsan at halos tumalon mula sa lupa. Bakit ikaw pinagmasdan ng mabuti ni Tu Xingsan si Daryl? Napaatras siya. Nang madakip sina Daryl at Chang'e, at ipinakulong niyang Jian sa kulungan ng palasyo ng North Mona Continent, naghukay ng butas sina Tu Xingsan at sinagip sila. Malinaw na naalala ni Tu Xingsan ang sitwasyon. Si Daryl, syempre, hindi estranghero sa kanya. Senior Tu Xingsan, kumusta ka? Ngumiti si Daryl at binati siya. Nang sinabi niya iyon, naramdaman ni Daryl ang kaluwagan na hindi mailarawan. Naisip kong hindi ako makakatakas mula sa trahedyang ito. Sino ang hulaan na mabunggo ko si Tu Xingsan? Sisigot sana si Tu Xingsan nang mapansin niya ang mga dingding, ito ang isang ruta patungo sa kamatayan. Sumama ka kaagad sa akin. Paikutin niya ang kanya katawan at gumapang sa butas sa lupa habang nagsasalita. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl, sumunod naman siya agad sa likuran niya. Senior Tu Xingsan. Pagkapasok nila sa butas sa lupa, tinanong ni Daryl, Senior, bakit ka nandito? Naalala ni Daryl si Tu Xingsan bilang alagad ni Chang'e. Nakatuon siya sa kanya. Sa halip, dapat siya ay nasa North Mona Continent. Bakit siya magpapakita sa Saint Fire Palace? Si Tu Xingsan ay ngumiti ng awkward at sinabi, hindi mo ba narinig? Matapos ang labanan sa tribo ng Raksasa ay nagwakas, nais ni Master Chang'e na linangin ang Taoismo at sumuko sa pamamahala sa Hilagang Mona. Hindi na niya kailangan ng aking proteksyon, ako ay isang malayang kaluluwa ngayon. Narinig kong maraming tao ang nag-explore ng wild deserted secret region. Na-curious ako, kaya't sumama ako sa kasiyahan. Tumawa siya. Nang dumaan ako sa Saint Fire Palace sect, narinig kong mayroon silang kayamanan na tinatawag na firebed. Narito ako upang suriin ito. Nabunggo kita nang hindi inaasahan. Nakita ko tumanggaw si Daryl nang maunawaan ang sitwasyon. Kasabay nito, natigilan siya. Si Tu Xingsan ay talagang isang natatanging mandirigma na kilalang kilala sa pamayanan sa mahabang panahon. Siya ay makapangyarihan at matapang. Mayroon siyang lakas ng loob na mag-isa sa Fire Saint Palace sect. Si Daryl ay nagpatuloy sa paglalakad kasama si Tu Xingsan habang nagsasalita sila. Kitang-kita sa kanya ang lakas ni Tu Xingsan. Ang isang simpleng butas sa lupa ay nalink sa maraming mga lagusan. Kapatid, nang marating nila ang isang tinidor sa lagusan, inikot ni Tu Xingsan ang kanyang ulo at sinabi, hindi ko nakita na makita ang firebed pagkatapos ng napakalaking pagsisikap. Malapit na akong umalis. Manatili ka ba o sasama ka sa akin? Si Tu Xingsan ay mukhang frustrated nang sinabi niya iyon. Ginugol niya ang halos buong gabi sa paghahanap sa paligid ng buong sekta ng Saint Fire Palace, ngunit hindi man niya nakita ang anino ng firebed. Nabigo talaga siya. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl. Pinag-isipan niya ito at sinabing, Senyor, mangyaring magpatuloy, mayroon pa akong ilang mga bagay na kailangan kong harapin, nagawa kong makaligtas sa trahedyang ito. Walang paraan para umalis na ako ng ganon. Ang puso ni Daryl ay nagsimulang kumulo sa galit habang naaalala niya kung paano pinatay ni Laura ang kanyang enchanted na hayop, si Rocky. Tumango si Tu Xingsan. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang roadmap ng lagusan kay Daryl bago siya lumingon at umalis. Pagkatapos nito, sinundan ni Daryl ang lagusan at dahan-daang lumakad. Ang lagusan na ginawa ni Tu Xingsan ay mukhang konektado ngunit komplikado. Gayunpaman, hindi ito isang problema para kay Daryl. Siya ay may kasanayan sa mga formation na mas komplikado. Hindi nagtagal, nang makarating siya sa dulo ng isa sa mga lagusan. Tinignan ni Daryl ang posisyon at natitiyak na ito ang pinaghihigpitan na lugar ng Saint Fire Palace. Ito rin ang silid ng pahinga ni Laura. Agad siyang gumapang dito. Kabanata 2538. Wow! Kapag nasa lupa na siya, nanginginig ang katawan ni Daryl nang makita ang sitwasyon sa harapan niya.
Hindi niya mapigil ang huminga ng malalim. Nakita niya ang lahat ng mga mesa at upuan sa Engrandi at magandang silid na may kulay ginto. Hindi lamang iyon, ang hangin ay nagkaroon ng isang kaakit-akit na matamis na samyu din. Tama iyon ang silid ng pahinga ni Laura. Nakita ni Daryl ang isang naiilawan na kandila sa gilid ng kama ng Geraint, malalim sa silid. Naupo si Laura sa ivory bed, mayroon siyang isang basong alak sa kanyang magagandang kamay. Siya ay nagbubulungan sa isang tablet ng mga ninuno. Napakagabi na ngayon, at si Laura ay hindi pa rin natutulog. Umiinom siya at kinakausap ang sarili habang iniisip niya iyon, dama po ang paningin ni Daryl sa katawan ni Laura. Napaiwas siya ng tingin. Sa sandaling iyon, si Laura ay nasa isang gown na natutulog lamang na gawa sa sutla. Hindi nito maitago ang kanyang nakakaakit na figure ng katawan, siya ay napakarilag. Kasabay nito, napansin din ni Daryl na mukhang nababagabag si Laura. Siya ay umiinom ng alak, hindi niya hinawakan ang anuman sa mga prutas o pinggan. Mayroong kalungkutan sa pagitan ng kanyang magagandang mga browser. Iniisip ni Laura ang tungkol sa kanyang kapatid na si Mateo. Pareho silang lumaki na umaasa sa bawat isa, nagkaroon sila ng malalim na relasyon. Nang pinatay ni Daryl si Mateo, si Laura ay nasalanta, at nanumpa siyang maghihiganti para sa kanyang kapatid. Dinakip niya si Daryl, at ginantihan niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, naramdaman pa rin ng pagkawasak ni Laura nang maalala niya muli ang kanyang kapatid. Kapatid, alam mo bang pinaghiganti kita? Tumingin si Laura sa ancestral tablet at nagmamaktol sa sarili. Naisip niya na nakalock pa rin si Daryl sa Purgatory Secret Tunnel. Walang pagkakataon na mabuhay siya. Mahinang tumawa si Daryl nang marinig iyon. Ano nanginginig ang katawan ni Laura? Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin sa buong silid. Natigilan siya nang makita si Daryl. Hindi ka patay, nagulat si Laura. Nabigo ka ba? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl habang naglalakad ito ng dahan-dahan. Mamatay ka. Isang malamig na sigaw ang narinig mula sa bibig ni Laura. Sumunod, sumugod siya sa unahan habang inilabas niya ang kanyang longsword at direktang sinisingil patungo kay Daryl. Whoosh! Ginamit ni Laura ang kanyang buong lakas sa pag-atake na iyon. Maaaring makita ng isang tao kung paano ang hangin kung saan dumaan ang mahabang salita ay baluktot lahat. Malamig na tumawa si Daryl at nakatayo roon tulad ng isang bundok. Laura, dahil gusto mong maghiganti, husayin natin iyan ngayon. Malamig na sabi ni Daryl. Ang kanyang panloob na lakas sa kanyang tiyan ay tumaas. Pagkatapos, tumawag si Daryl para sa Heavenly Halberd at nagpatuloy upang salubungin ang atake ni Laura. Bang bang bang! Ang longsword ni Laura ay bumagsak sa Heavenly Halberd, lumilikha ng malalakas na bangs. Matapos ang ilang pag-ikot, pawis na pawis si Laura at laking gulat niya. Ilang taon lamang ito, paano naging napakasindek ang lakas ni Daryl kahit na ang kapangyarihan ni Laura ay nakamit ang antas ng langit na pag-akyat, wala siyang anumang kalamangan noong nakikipaglaban siya kay Daryl. Sa sandaling iyon, pinilipit ni Daryl ang palso at sinuntok siya. Ang suntok ay masyadong mabilis, hindi ito maiwasan ni Laura. Maaari lamang niyang buhayin ang kanyang panloob na lakas at matugunan ang pag-atake ni Daryl gamit ang kanyang palad. Bang! Nang magkonekta ang mga palad ng dalawa, narinig ang isang malalim na tunog na nanginginig. Bumalik si Laura ng ilang hakbang. Nakakakilabot ang mukha niya. Nilinang ni Daryl ang pamamaraan ng Ghost Valley Sage, at ang kanyang panloob na enerhiya ay napakalakas. Si Laura ay walang laban sa kanya. Ikaw, naramdaman ni Laura na sumasakit ang dibdib niya. Pinatatag niya ang kanyang katawan at tinitigan si Daryl sa gulat at galit. Napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Paano posible iyon? Kabanata 2539. Sa oras na iyon, walang ideya si Laura na ang 6 na mga tribulasyon ng Panginoon ay nagawang makuha si Daryl dahil sa isang hindi inaasahang kalamangan. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi pa ganap na naibalik sa oras. Hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Laura laban kay Daryl sa isang aktwal na one-on-one na enkwentro. Malamig na ngumiti si Daryl at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang itinaas ang kamay at tinatakan ang acupoint ni Laura. Sa sandaling iyon, naninigas ang katawan ni Laura. Hindi siya makagalaw ng kahit isang kalamnan. Daryl, ikaw, kinagat ni Laura ang labi. Bitawan ang aking mga acupoint ngayon.
Bitawan ang iyong mga acupoint, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl, namumula ang mga mata niya. Naglakad siya papunta kay Laura at sinampal ang mukha nito. Sampal. Matapos ang sampal ay naririnig niya ang daing ni Laura. Isang handprint ang lumitaw sa kanyang maputi at makinis na pisngi. How dare you ask me to be? Bitawan ang iyong acupoint, ang sampal na iyon ay para maipahiwatig. Malamig na tumingin si Daryl kay Laura habang nagsasalita ito ng may ngiting ngipin. Si Mateo ay naging isang kilalang deviant. Halos sanhi na niya ang pagkamatay ni Lily. Karapat-dapat siyang mamatay. Gayunpaman, hindi isinasaalang-alang ni Laura ang kasalanan ng kanyang kapatid, ngunit nais lamang niyang maghayganti. Grabe, natigilan si Laura sa sampal. Tinipon niya ang kanyang mga saloobin at sinabi, sa palagay ko pinatay mo ang kapatid ko. Ano ang nangyayari sa akin na naghihiganti sampal? Pagkatapos niyang magsalita, sinampal ulit siya ni Daryl. Ang sampal na iyon ay para kay Rocky. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl, halos mawalan siya ng bait. Alam mo bang sinundan ako ni Rocky ng maraming taon na patay mo siya ng napakalupit? Sampal. Pagkatapos niyang magsalita ay sinampal ulit siya nito. Nanginginig ang katawan ni Laura, sisabog na sana siya. Ako ang Diyosa sa pamayanan. Paano ako mapag-alitan at mapahiya ni Daryl sa ganoong paraan? Mabuti papatayin mo ako. Aalisin pa rin kita ng libu-libong beses at tutulin ka ng 10,000 beses kung makakakuha ako ng isa pang pagkakataon. Puno ng puot ang mga mata ni Laura habang sumisigaw. Nang marinig niya iyon, kumalma si Daryl. Pinagmasdan niya si Laura at malamig na ngumisi. Gusto mo patayin kita, hindi kita papatayin. Habang nagsasalita siya, inabot ni Daryl at kinuha ang natutulog na gown ni Laura. Ikaw. Anong ginagawa mo? Natigilan si Laura at galit na galit. Ano sa tingin mo? Malamig na tumawa si Daryl. Patuloy ang pagtingin ng kanyang mga mata sa katawan ni Laura habang nagsasalita. Si Laura ay isang ginang ng hindi kapanipaniwala na antas ng Diyosa. Masyadong perpekto ang kanyang katawan. Napaka-sexy niya mula sa lahat ng mga anggulo. Nagpasya si Daryl dahil sa sobrang yabang ni Laura na yangkin na siya ay isang Diyosa at itinaas ang kanyang sarili sa pedestal. Sisirain niya ang kanyang kayabangan at dignidad ng gabing iyon. Bang! Nang magpasya si Daryl na kumilos, naramdaman niya ang malakas na pag-vibrate mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Para bang gumuho ang langit at lupa. Ano ang nangyayari? Natigilan si Daryl. Lumabas siya sa balkonahe at tumingin sa labas. Sa sandaling iyon, lahat ng mga alagad ng Saint Fire Palace sect ay nasa labas din. Natigilan ang lahat habang nakataas ang ulo at nakatingin sa langit. Nakita nila ang kalangitan sa gabi ay natatakpan ng madilim na ulap, at naririnig din nila ang kulog. Isang hindi karaniwang maliwanag na sinag ang tumaas at sumikat sa kalangitan at lupa sa direksyon ng Wild Deserted Secret Region. Sa sandaling iyon, nabalik ang pag-iisip ni Laura. Nanginginig ang kanyang katawan nang tignan niya ang sitwasyon sa takot. Isang malaking sandata ang ipinanganak, bulong ni Daryl sa sarili. May bigla siyang naalala. Maaaring ito ang nawawalang Skybreaking Axe. Sinundan na ni Daryl si Donahue patungo sa Wild Deserted Secret Region. Malapit sa lambak ng kamatayan ng atakehin ng isang higanteng sawa ang ibang lalaki. Pagkatapos ay namatay si Donahue matapos siyang mahulog sa isang malalim na lambak. Nang maglaon, natuklasan ni Daryl ang kanyang patay na katawan, ngunit ang Skybreaking Axe ay wala kung saan. Hindi ito ang kapanganakan ng isang malaking sandata. Umiling si Laura. Ang ganitong kababalaghan ay mukhang isang mabangis na hayop na na-upgrade sa isang enchanted na hayop. Ang kababalaghan sa harap ng kanilang mga mata ay namangha sila. Pansamantalang nakalimutan ni Laura ang tungkol sa pagtatalo nila ni Daryl nang makausap nito. Ano? Natigilan si Daryl nang marinig iyon. Isang mabangis na hayop ay na-upgrade sa isang enchanted na hayop. Kabanata 2540. Samantala, sa Lunar Hill sa gitnang Terra. Ang Lunar Hill ay matatagpuan sa midsection ng Middle Terra. Ang burol ay umabot ng ilang libong kilometro. Napakaganda ng tanawin, ito ay isang tanyag na lugar sa gitnang Terra. Mayroong isang malaking gusali sa tuktok ng burol. Iyon ang panguna, dambana ng Endless Sky Organization. Ang Endless Sky Organization ay nabuo 3 taon na ang nakakaraan. Ang mga alagad nito ay nasa buong lugar sa Nine Mainland. Dahil sa kanilang mahiwagang prinsipyo, walang ibang nakakaalam ng lokasyon ng kanilang pangunahing dambana.
Gayunpaman, pagkatapos nalason ni Zhang Ju si Jackie at kontrolin ang Endless Sky Organization ng ganap sa kanyang kasuklam-suklam na plano, itinakda niya ang pangunahing dambana sa Lunar Hill. Sa sandaling iyon, sa pangunahing dambana, si Zhang Ju ay nakaupo sa trono ng trono, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang malakas na aura. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang nakakakulit na mukha. Noong isang araw, nakuha niya ang pamilyang Carter, at lahat sila ay nakakulong sa bilangguan sa pangunahing dambana. Ang susunod na hakbang ay upang ilabas ang balita kay Daryl upang mahulog siya sa kanyang bitag. 10-10 mga Endless Sky Organization elite disipulo ang nakatayo ng maayos sa likod ng trono, kasama ang Hallmasters mula sa bawat bulwagan. Lumitaw silang lahat na maging magalang. Ang isang makabuluhang panginginig mula sa langit at lupa ay nadama sa eksaktong instant na iyon. Naramdaman itong sakripisyo at hindi dapat igalang. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat nang maramdaman ang matinding panginginig. Kinilabutan silang lahat. Kinunot ni Zhang Ju ang kanyang mga mata. Ano ang big deal, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Matapos niyang magsalita, ang ilang mga piling alagad ay sumugod sa labas ng main hall upang tingnan. Master, ang panginginig ay tila nagmula sa direksyon ng Wild Deserted Secret Region, kaagad nilang iniulat. Nang marinig niya iyon, agad na tumayo si Zhang Ju at nagpatuloy sa pangunahing pasukan ng bulwagan. Sinulyapan niya ang langit. Nanginginig ang katawan ni Zhang Ju nang masaksihan ang kababalaghan. Napalubog siya sa pag-iisip. Master, tulad ng isang hindi pangkaraniwang bagay ay nagpapahiwatig ng pagsilang ng isang mahusay na sandata. Tama yan. Nang makatakas si Donahue at namatay sa Wild Deserted Secret Region 3 taon na ang nakakalipas, ang Skybreaking Axe ay wala kahit saan. Maaaring ito ay iyon ay lubos na posible pinag-uusapan ito ng lahat, at lahat sila ay hindi kapani-pani walang emosyonal. Buntong hininga, nakuha muli ni Zhang Ju ang kanyang pagpipigil sa puntong iyon. Napabuga siya ng malalim at umiling habang sinabi, ang gayong kababalaghan ay hindi isang malakas na sandata. Ito ay kapanganakan ng isang enchanted na hayop. Si Zhang Ju ay kilalang-kilala sa loob ng maraming libong taon, siya ay lubos na may kaalaman. Malinaw niyang napagtanto na ang hindi pangkaraniwang bagay ay hindi katulad noong ipinanganak ang dakilang sandata. Mahalagang maunawaan na ang kapanganakan ng isang enchanted na hayop ay magdudulot din ng nasabing panginginig ng langit at lupa. Isang enchanted na hayop nang marinig iyon, lahat ay tumingin sa bawat isa na may interes. Walang alinlangan na nagsalita si Zhang Ju. Ipunan ang lahat ng mga alagad at magmadali sa Wild Deserted Secret Region. Tandaan, kailangan nating makarating doon bago ang iba pang 9 na sekta ng mainland. Ako ang namahala sa pinakamalaking samahan sa paglilinang sa 9 na mainland. Kung maaari kong paamuin ang isang enchanted na hayop, ako ang magiging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Tulad nito, dapat itong gawin bago ang sinuman. Hindi ko maibibigay ang pagkakataong ito sa iba pa. Oo, guru. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos nilang makatipan ng ilang 10,000 mga alagad, na piling tao, lahat sa kanila, na pinangunahan ni Zhang Ju, ay nagtungo ng malaki patungo sa Wild Deserted Secret Region. Matapos ang ilang oras ng pag-unlad, sa wakas ay pinangunahan ni Zhang Ju ang 10,000 mga disipulo sa lambak ng kamatayan sa Wild Deserted Secret Region. Tama iyon, ang panginginig na nagulat sa langit at lupa ay nagmula sa kalaliman ng lambak ng kamatayan. Buntong hininga, huminga ng malalim si Zhang Ju habang nakasilip siya sa paligid ng tanawin ng Valley of Death. Pagkatapos ay naglabas siya ng mahigpit na mga utos. Gupitan ang mga puno at ilipat ang mga bato. I-set up ang formation para sa pasukan sa lambak ayon sa aking mga tagubilin. Si Zhang Ju ay pantas. Alam niyang ang iba pang mga sekta ay malapit nang dumating. Hindi ito isang madaling gawain upang pigilan sila. Ang pinakamahusay na paraan ay upang gumawa ng isang formation sa pasukan upang harangan ang mga taong iyon. Magbibigay iyon sa kanya ng sapat na oras upang paamuin ang enchanted na hayop. Oo, guru. Ang ilang 10,000 mga disipulo ay pare-parehong tumugon matapos magsalita si Zhang Ju. Sinimulan nilang putulin ang mga puno at ilipat ang malalaking bato sa ilalim ng utos ni Zhang Ju. Sinimulan nilang i-set up ang pagbuo. Ang panginginig ng boses sa Wild Deserted Secret Region ay nagdulot ng kaguluhan sa buong 9 na mainland.
Sa sandaling iyon, ang lahat mula sa iba't ibang mga sekta at mga mersenaryong grupo ay sumugod patungo sa wild deserted secret region.